Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ngayon'y panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag, upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luklukan sa kaniyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubuklod-buklorin nila, tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. Ilalagay niya sa kaniyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga kanan, halina kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sapagkat ang mga matuwid, sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagugutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, kayo'y pasaapoy na hindi mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kaniyang mga kampon, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisusuot at hindi ninyo pinaramtam. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, na wala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, ng pagkaitaan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang matuwid ay tatanggap ng buhay
na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna lahat. Ang ebanghelyo po natin sa araw na ito ay isang paalala sa atin na maging handa sa lahat ng oras at sa bawat pagkakataon para sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Bakit po tayo nararapat maghanda? Simple ang kasagutan, sapagkat hindi natin alam kung kailan ang eksaktong araw, oras o panahon ng kaniyang muling pagparito. Ibinahagi ni Jesus Nazareno ang isang talinhaga na kung saan darating ang anak ng tao bilang hari kasama ng lahat ng anghel at luluklok sa kaniyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harap niya ang lahat ng tao. Sila'y buklurin tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. Ilalagay niya sa kaniyang kanan ang mga tupa upang iligtas at sa kaliwa ang mga kambing upang makaranas ng walang hanggang apoy. Tinutukoy dito ni Jesus Nazareno ang katapusan ng mundo. Ibig sabihin, lahat ng bagay na naririto sa lupa may hangganan at may katapusan. Ang ating mga paghihirap at pagpapagalis sa buhay, lahat ng ito may hangganan. Hindi upang takutin tayo, hindi upang parusahan tayo. Totoong magaganap ang pagdating ng Panginoon. Ang kaniyang pagbabalik ay upang ihatid sa atin ang katarungan, kapayapaan at kaligtasan ng mundo. Sa sandaling ito, tayo ay huhukuman ng Panginoon. Base na rin sa kung anong ginawa natin habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Mga kapatid kay Kristo, magandang ipaalala natin sa ating sarili na ang bawat nating kilos at paggawa may epekto sa kabilang buhay. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga. Ang bawat desisyon, ang bawat pagkilos, ang bawat paggawa at paggalaw natin may epekto sa kabilang buhay. Kung tayo ay gumagawa ng masama, hindi tayo magiging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Subalit, kung tayo'y magmamahal at patuloy na gagawa ng tama at mabuti, ang buhay na walang hanggan ang siyang naghihintay sa atin. Lagi po nating tatandaan na ang buhay natin kaloob ng Diyos. Ito ay galing sa Diyos at ito ay magbabalik din sa Diyos. Kaya nga ang ating buhay, ang katapusan nito ay pagbabalik sa Diyos. At sa ating pagbabalik, alam ng Diyos kung gaano tayo nagmahal at gumawa ng mabuti. At kagaya ng mga tupa at kambing, ihihiwalay ang mga taong palagawa ng mabuti at ihihiwalay din ang mga taong palagawa ng masama. Kaya nga habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, napakaliwanag ng paalala sa atin ni Jesus Nazareno. Maging handa tayo
sa lahat ng oras at pagkakataon. Hindi natin alam kung kailan babalik si Jesus Nazareno. Kaya hanggang may panahon, magbago tayo. Amen.